So guys, no, umabot ba kayo sa punto? Nakakapagod na. Yung mentally, lahat okay, tapos physically. Nakakapagod. Ang hirap magbubukas. Sabihin mo, pagod ka na. Gusto mo lang umiyak. Kasi pagod ka na. Nakakapagod yung buhay. Tapos ay biruin mo yung magta-travel ka ng malayo. Para kumita lang. Tapos sa iba, para sa kanila parang laro lang. Sa akin hindi. Kasi tatrabaho ko ng marangal. Kasi ganito yung nangyari guys, story time tayo. So nag-travel ako from here to to San Fernando. Hindi naman siya actually parang hindi siya actually parang scam. Kasi nagpadala siya ng pamasahe sa akin. Pupunta ng San Fernando from Mabalacat to Angeles. Ngayon, ito ang eksena. Yun, nakita ko naman siya. Nag-massage ako. Yes, okay. So, ako tiwala ako. So, ngayon sabi niya kasi sa akin is, diyan ka lang may magbabayad muna ako sa baba ng hotel. So, yun ako. Okay, sige po. So, yun. Sabi ko isang oras na. Sabi ko hindi pa siya dumadating. Ngayon, tumawag ako sa receptionist. Sabi ko sa receptionist, ma'am, andyan na ba yung nakapagbayad na ba yung nandyan na yung tawag nito, yung client ko, nagbayad na ba? Sabi nila, hindi pa daw. Sabi ko, ha? Kasi ang sabi niya sa akin is pupunta siya ng magpapayad. Ngayon, ang dami niyang in-order ng pagkain. Tapos, nag-book siya ng hotel for 24 hours. Kasi magpamassage. Kasi ang offer niya sa akin is 5K. So, Filipino siya. Sabi ko, diba?
ikaw hindi mo naman malalaman ng isang tao, di ba, na ano pala, scam. Kasi the way siya unang-una, nagbigay siya ng pamasahe, di ba? Tapos ang ending pala ganun, manggagago lang. Ngayon hindi nabayaran yung hotel, tapos yung foods na kinain niya. So sabi ko, bakit ako magbabayad? Sabi ko sa receptionist. Ngayon sabi nila, ano daw, kasi wala namang bayad, so silang mag-ano. Sabi ko, wala naman, hindi ako yung ano. Sabi ko, pinuntahan ko lang siya kasi client ko gusto mong pa-massage. So yun, hindi pumayag yung yung receptionist doon. Kailangan daw magbayad, di ba? So ayun, wala akong nagawa kasi kailangan talagang bayad. Buti na lang dala ako ng pera kasi tawag ito, ganun ako pag once na natatravel, I make sure na may dala akong pera. Kasi kung wala ako. Yung, alam mo yung nagpakapagod yung tao magtrabaho. Tapos, ipapasa mo sa iba yung obligasyon mo. Tapos wala namang kaalam-alam, di ba? Grabe. Hindi mo alam yung pagod. Tatrabaho ako, halos pag umuwi ako, pagod. Tapos, ka lang yung tao. Ewan ko ba, bakit may mga ganong tao? Diba? Ay, ito. Kasi kami yung mga nagtatrabaho ng marangal. Niloloko yun. Diba? Baka biruin mo, nag-travel ako ng ganong kalayo. Diba? Tapos, papabayad mo lang sa akin yung mga dapat obligasyon mo. Di ka man lang na konsensya sa tao. Napakagagod ng tao. Alam mo yung pera, pinaghihirapan ko yun eh. Tapos, ito kasi nanghihingi ako ng at least CCTV sa hotel. Eh, hindi kasi ako, sabi nung tawag nung boy, wala daw silang CCTV doon. Sabi ko naman, posible naman yun. Diba? Yung tipong ang sakit lang. Sobra. Kasi nagpapakapagod ako ng trabaho. Tapos yung iba, di ba, lulukohin ka lang. Tapos yung perang pinagtrabahuan mo, sarap na talaga. Ang hirap kasi hindi lang ako nakaka-experience ng ganitong sitwasyon sa kahit yung mga massage therapist na iba. Nakaka-experience din sila ng mga ganitong tao. Diba? Sa yung mga nagbo-book dyan, tapos naluloko lang kayo ng tao, huwag kayong ganun. Kasi isipin nyo naman, yung kapiranggot na
kinikita namin. Tapos, ipapamasahe. Tapos, hindi nyo kami susupitin, susiputin nyo man kami. Diba? Kami yung papabayaran nyo ng hotel. Huwag kayong ganun. Kasi, kaya nga kami nagtatrabaho ng marangal eh. Ang pangit na nga sa amin. Ang pangit na nga ng dating sa amin eh. Tapos, ganun lang kayo manloko ng tao. Hindi mo aakalaing ano, kasi the way siya manamit, diba? Tapos, hindi ako nag-alangan kasi pag once na malalayo, nagpapaano ako ng kahit yung pamasahe tsaka kalahating ano, okay naman, ipadala naman. So, kasi pag yun, pinangbayad ko lang, yung kalahati ng binigay niya, pinangbayad ko lang din doon sa hotel. Diba, nagdagdag pa ako. Diba? Pagod ka na nga sa biyahe pa lang. Tapos, may mga tao pang ganun, yung walang konsensya, gumawa ng ganung katarantaduhan. Alam niyo ba yung para sa akin wala ka sa pera eh. Yung ginawa mo sa akin is kapag yung effort ko na pumunta dyan. Diba? Ang ibang judgmental naman at sasabihin na naman nila, katangahan mo yan, diba? Hindi katangahan ng pagre-risk ng isang bagay na, diba? It will get you income. Kasi, ang buhay naman, hindi naman yan, hindi naman yan, pero kung nakaupo ka lang, diba? Kikita ka na. Kasi sa amin, yun ang pinaka, lalo na pag home and hotel service, diba? Minsan kailangan namin mag-travel talaga. Kasi, kami mismo ang naghahanap ng client eh. Diba? So, ang hirap lang. Hindi katangahan yun. Kumbaga, meron lang talagang mga taong para sa kanila, isang joke ang gawin mo. Gago yung isang tao. Diba? Na magta-travel ng ganong kalayo. Diba? Para, diba, maibsan yung sakit ng katawan mo. Tapos, ganun, lulukohin mo lang. Parang, napakagago mong tao. Yeah, so, independent na mga kagaya ko siya na lumalaban sa buhay mag-isa. Saludo ako sa inyo. Hirap. Tapos may mga tao pa rin niloloko.